Pero ang gusto ko sabihin, naiintindihan ba talaga natin ang impact ng interest rates? Now, pardon me for doing this. This is probably one of the videos I'll do that will be a little technical. Kaya siguro excited yung mga ka-RFF natin dyan na medyo mas may alam sa economics. Pero sorry, kailangan din naman pong gawin ko itong napakasimple dahil ang talagang target naman talaga natin is that common Filipino who's not financially savvy. Hello mga ka-RFF, ito pong muli si Rex Mendoza ng Ramper Financials. Naway maganda po ang kalagayan ninyong lahat and as always, we hope and pray you're on the right path towards the achievement and fulfillment of your financial dreams. Ang topic ko po ngayon na pinili ay interest rates. Gusto ko po talagang i-discuss itong interest rates kasi po laging highlight in the last 2 years na ang inflation at interest rates. Pero pag binibitawan ng interest rates, lalo na pag sinabing pataas ang interest rates, siguradong babagsak na ang stock market. Or pag sinabing tataas ang interest rates, hihina na ang real estate. So meron pong mga gano'n na parang pag ganito, ito ang magiging effect. It's almost like a cause and effect type of discussion. And I will agree, pag sinabi naman po kasi na sentiment-driven, abay gano'n nga po ang nagiging kalakaran. When inflation is high, and governments are forced to increase interest rates, eventually the vibe of the investing community ay humihina, nagfa-falter at bumababa po talaga ang markets. Pero ang gusto ko sabihin, naiintindihan ba talaga natin ang impact ng interest rates? Now, pardon me for doing this. This is probably one of the videos I'll do that will be a little technical. Kaya siguro excited yung mga ka-RFF natin dyan na medyo mas may alam sa economics. Pero sorry, kailangan din naman pong gawin ko itong napakasimple dahil ang talagang target naman talaga natin is that common Filipino who's not financially savvy. Ako, I congratulate yung ating mga ka-RFF na medyo advance ang kaalaman at matagal nang nag-aral ng personal finance at maybe even economics. Alam niyo po, interest rates play a very crucial role in economies. They influence various aspects of financial markets and economic activities. Malaking bagay po ang interest rates, whether you're looking at it in terms of markets and governments. But let me discuss the importance of interest rates in economies. Ano ba ho yung factors na yun? Number one factor is the fact that interest rates is a monetary policy tool. Bakit ko po sinasabing monetary policy tool? Kasi po, ang interest rates ginagamit ng mga central bank sa buong mundo para i-control ang monetary policy, sigun na rin sa gusto nilang mangyari sa kanilang mga ekonomiya. So let me give you an example. Siyempre po, lahat naman ng gobyerno gustong mataas ang growth ng economy. Lahat naman ng gobyerno siguro gustong maging prosperous ang kanilang mga mamamayan. Pero alam nyo, mabigat ito kumbaga sa timplahan. Mahirap po yung sumobrang init o sumobrang lamig. So, ang ating pong mga technocrats or ang ating mga monetary planners or central bankers, yan po ang nagre-regulate ng temperature. Kasi pag maganda ang takbo ng ekonomiya at sumobrang ganda, pwede pong mag-overheat ang isang economy, lilipad ang inflation, at magkakaroon ng damage that can be a longer-term problem for a country or a government. Yun naman, pag nasobrahan naman ang pihit sa pagpapalamig, ay baka naman sumobrang hina din ang economy. Bumagsak ang kalakaran ng negosyo, wala nang mag-invest, lahat ay pirmis na kung tatawagin, ay kawawa naman ang ating future in terms of growth. So, napakabigat po ng trabaho ng monetary authorities dito sa tinatawag na init at lamig na to. Dito po, makikita nyo, ang central banks, ginagamit yan para ma-influence ang ating spending behavior, para ma-limit din yung tinatawag na
full-blown economic activity. And as I say before, pag sinabing, babaan natin ang interest rate, ganito magiging epekto. Pag tinaasan mo, ganito. Dati po yun. Alam nyo, ngayon, with the world getting smaller and with the advent of a country looking at the world as a stage for its own markets, for its own interests, alam nyo, nagbago na ang lahat. Hindi mo na pwedeng sabihin, binaba mong interest rate, dapat gumanda ng ekonomiya mo. Pero pag binaba mong interest rate, mas affordable na ngayon to borrow. At dahil mas affordable to borrow, businesses will invest, economies grow. Oops! Hindi na ganun kasimple. Bakit? Kasi pag binaba mong interest rate mo, at ang Amerika hindi nagbaba, sasablay ang exchange rate. Kasi ang mga tao, ang mga investor, laging pupunta sa currency na mas mataas ang interest rate. Kaya siguro ngayon, naiintindihan nyo na kung gaano kabigat ang trabaho ng central bank governor, ng ating economic policy team, at even ng monetary board. Hindi po ganyang kasimple na madaling magtaas o magbaba. Kasi number 2, interest rate decisions affect the cost of borrowing. Siyempre po, ang interest rate, yung tinatawag na risk-free rate, ginagawa yan ng mga gobyerno. Pero siyempre, papatungan pa yan ng konting margin at yan ang available sa consumers and businesses. The cost of borrowing for consumers and businesses is driven by the interest rate decision of a central monetary authority like the central bank. So alam nyo, lower rates make loans cheaper, encouraging spending and investment. Pero syempre, pag tinaas mo yung rate, bababa yung borrowing activity at spending. Kasi mataas ang rate, magtitipid ang mga tao, hindi sila gagasta, hindi sila uutang. So, lahat yan affected. So, at a very high level, it affects countries and economies at in a micro or industry level, apektado naman ng mga kumpanya, ang mga individual at pamilya. So, syempre, nagkakaroon ng push towards yung tinatawag nating the question of savings incentives. Kasi interest rates affirm the return on savings. The higher the interest rates, the higher the incentive to save. Diba syempre mataas ang rate tatabi ko na lang, malaki kikitain ko. Kasi pag hihiram ako, laki ng babayaran ko. Pero pag bumaba ang rate, teka lang, ba't ko to tinitipid? Late naman ang kikitain, mabuti pa gastusin ko na. Kasi pag ginastos ko, ma-enjoy ko na, total, ang baba naman ang kinikita ko. So, lower rates discourage savings and they prompt consumers to spend more. And lastly, dito po sa ending ng ating discussion, the impact of interest rates on economies, itong exchange rate. Kasi nga, pag tinaas mo exchange rate mo, pwede ring lumakas ang iyong currency. Kasi merong mga taong mag-i-invest dito. Pero pag binaba mo, di ba? Aalis ang pera, pupunta sa ibang bansa. Kaya po ito ngayon ang pinakaabangan natin kasi sabi ng Central Bank, ang ganda ng GDP ng Pilipinas, maganda ang ating foreign exchange reserves, may kakayanan tayong magbaba ng rate ng mas maaga to fuel our economic growth. But there are concerns. Kasi po ang US, mataas pa rin ang inflation Kumpara sa atin, bumaba na ang inflation natin. Sila, mataas pa rin ang inflation. So, dahil mataas pa rin ang inflation nila, hindi sila magbababa ng rate. Sinabi na ng Fed yun. I-delay nila and interest rates in the US will be higher for longer. Kung tayo unahan natin, di ba, gaganda. Maganda yan sa takbo ng ekonomiya. Di ba? As long as inflation rates are gonna be in check, it will be good for us. But, bumaba rate natin, tumaas pa rin or mataas pa rin ang rate ng US, magkakaroon ng capital flight. Kawawa yung ating exchange rate. So, from 58, siguro pwede tayo maging 59 to 60. At sino naman ang aalma? Siyempre, yung nangangailangang mag-import ng mga raw materials from abroad, yung nangangailangan in manufacturing factors of production. Siyempre, pag tumaas ang exchange rate, magmamahal ang kanilang mga inaangkat na goods. Hindi ba? Second, ang laki din po ng impact nito sa presyo ng langis. Dahil obviously, we're not an oil-producing nation, nag-i-import lang tayo, tumaas ang exchange rate, tataas ang presyo ng gasolina, tataas na naman ang inflation because we're a
big gasoline user. So ang magiging happy, ang ating mga OFWs. Di ba? Siyempre, gumanda ang exchange rate. Siyempre po, pagdating sa pagtaas ng exchange rate, mas marami silang peso na maihahatid at maipapadala sa kanilang mga kamag-anak. But, it's just funny that the world has been like this, di ba? Nakakamangha din po na hindi na kagaya dati nung pag binasa mo sa Economics 101, pag itong ginawa ng gobyerno, itong mangyayari, hindi na ganun kasimple. We really live in what we call a VUCA world, no? Volatile, uncertain, complex, and ambiguous. Hindi na simple cause and effect. Marami pong kailangang basahing factors sa larangan na ito. From this discussion on the general impact to economies, gusto ko namang lumipat doon sa mismong impact din naman ng interest rates sa ating mga investments. Kasi nga, sabi ko nga, in general, tumaas ang interest rates, bababa ang stocks. That's the normal sentiment-driven analysis. Pero let us make this more granular. Meron pong mga kumpanya na magbe-benefit sa pagtaas ng interest rate as there are other companies and organizations that will be challenged sa pagtaas ng interest rate. Hindi po pare-pareho ang impact sa mga kumpanya. In general, there are issues like tumaas ang interest rate, syempre, tataas din ang borrowing rate, maraming hindi hihiram, maraming hindi mag-i-expand, pipirmes, syempre, walang growth yung mga kumpanyang yon, di ba? Pero think about it. Ano po yung mga bangko? Yung mga bangko, pag mababa ang interest rate, mababa ang margin. Kasi manipis po eh. Kunyari, think about it. The interest rate is 3%. So, syempre, magpapahiram sila niyan siguro 4 to 5%. Pero yung cost of money nila na nasa 3%, syempre, ergo, ang margin nila 2% lang. Imagine, pag ang interest rate po tumaas to like, let's say, 6 or 7. Di ba? 6 or 7. Oh, ang pasa ng mga yan, nasa 9 to 10. So, bali yung margin kanina na 2%, naging 3% na. Maliit po yun, ano? It's just a 1% expansion. Pero that's a 33% increase in margin. Kaya kung makikita nyo, dito sa pagtaas ng interest rate, check it out. Ano ba nagsitaasan? BDO, BPI, Metrobank. Karamihan po ng ating pinakamalalaking bangko. Dahil nga, ang interest rate nagpalaki ng kanilang mga margins. In fact, in the regular scheme of things, may general rule nga po eh. For every increase in interest rate, 20% of that is added to bank margins. So, siguro, kung nakakaintindi tayo, imbes na matakot lang tayo na tumaas ang interest rates, dapat siguro tumaya tayo sa mga bangko. Di ba? Yan po ang isang bagay na napaka-importante. Now, yung mga kumpanya po na heavily dependent on borrowing dahil napakabigat ang kanilang mga capex. Sino na po ang mga prime example niyan? Siyempre, yung mga nasa utilities, ang mga nasa telco at electric and water distribution. Abay, kung hindi po sila makakuha ng approval to increase their tariffs, abay, ang margin po nila liliit. Dahil capital intensive, usually nangungutang sila at tumaas yung cost ng mga yun. So, syempre, factors of production go up with it, margins go lower, they go and perform poorly. And this understanding tells you, it is not a hard and fast rule. Kaya nga po, pag nag-a-analyze tayo, talagang dapat binabantayan natin. How about bonds? O, sabi nila, pag tumaas ang interest rates, maganda ang bonds dahil maganda ang yields, ano? In fact, this is something I want to correct today. Akala po ng marami sa atin, napakadaling mag-trade ng bonds. So, napakadaling i-manage ng mga fixed income, UITFs and mutual funds. Maling-mali po ang paniniwalang yan. I will tell you, bonds are sometimes more difficult to invest in kasi pareho pong macro at micro kailangan mong pag-aralan kasi ang pinaglalaruan dyan, hindi lang yung interest rate.
How about the duration? Mag-i-invest ka ba sa 5 years, 10 years, or 20 years? So syempre, hindi mo lang babasahin ang takbo ng interest rate ngayon. Babasahin mo ng pangmahabang panahon. So yan pong mga nag-i-invest para sa ating mga bond fund, matitinik po yan. Tayo, parang baliwala. You know why baliwala po sa atin? Kasi when we buy our fixed income securities, we hold it till maturity. At tuloy-tuloy lang po. However, for them, most of these assets are marked to market. At pag tumaas ang interest rate, bumabagsak po ang presyo ng bonds. And not a lot of people understand that. Ito po, i-explain ko lang at susubukan kong hopefully ma-appreciate nating lahat. Kunyari ngayon po ang interest rate 5%. Nag-issue ang gobyerno or ang isang institution or isang kumpanya like Ayala Land, nag-issue ng 5% na bond. So pagpalagay natin yung presyo ng bond, 1,000. Ang interest po niyan, 1,000 at 5% per year is 50 pesos. Yan po ang kinikita ng bond every year. Now, next year, 10 years po yung bond, ano? Next year, tumaas ang interest rate. Naging 10%. Yung next year po, yung i-issue bond, syempre, 10% na ang mga interest. Pero ano yung mangyayari dun sa bond na in-issue ngayong taon? Next year, yung bond na yon hanggang 10 years, kikita pa rin ng 50 pesos. Pero yung economy, bumabayad na ng 10%. So yung bond, para yung 50 pesos maging 10%, kailangan ibenta mo 500 pesos na lang. Hindi na 1,000. Imagine niyo yun, nangalahati. Dahil tumaas din ang doble ang interest rate from 5 to 10, and I think it's an extreme example, babagsak ang presyo ng bond from 1,000 to 500 pesos. O pagpalagay naman po natin from 5, bumaba to 2.5 ang interest rate. Aba, next year, yung i-issue bond, ang interest, 25 pesos na lang. Paano yung bond natin? 50 pa din. Para ma-equate niya dun sa 2.5, kailangan tumaas sa 2,000 pesos. So, doble rin yung pera nyo. So, again, ulitin ko, pag ang bonds, umakyat ang interest rate, babagsak ang presyo ng bond. Pag ang interest rate bumaba, aakyat ang presyo ng bonds. So kaya makikita nyo, yung ating mga bond fund, kahit papano, may konting likot pa rin. Hindi kasing likot at volatile ng stock market, funds, pero meron din siyang up and downward movement. Kasi nga, mark to market yung securities na yun. Pinalalabas siyempre ng mga fund managers ang presyo, ang talagang value ng bonds na yun as of that particular time. Kaya importante na intindihan natin yan Kasi bonds are not exactly just going to change their rates. It's actually the principle that changes because the interest rate is actually a contractual arrangement in the bond. Yan ang importante dyan. So, ang mangyayari yung mga bagong issued na bonds, mag-a-adjust sila ng yields, itataas nila. Pero yung mga lumang bonds, yung presyo ang mag-a-adjust dahil yung yield hindi mo na pwedeng baguhin. Contractual na yun Okay? Now, paano naman ang mga commodities? No, may mga nag-i-invest din po sa atin sa mga commodities, sa precious metals. Sabi, dito po, dalawang bagay yan. Ang value ng cost of carry, meaning the financial implication of storing and holding on to these assets, yan ang issue dun sa commodity. Versus the increase naman in inflation and the actual increase in the value of the commodity. So, yan po, binabalanse yan. Hindi mo pwedeng ibig sabihin na kagaya ng stock o negative agad o positive agad. Hindi. Titingnan po natin yung dalawang factors na yon. Yung inyong carrying cost at yung actual price adjustment ng commodity given the resultant interest rate in the economic environment. Ang last ko pong gustong pagtuunan, real estate. Kasi, sabi nga natin, some people just jump the gun. Umakyat ang interest rates, hihina ang real estate. Hihina ang benta. Dahil unang-una, mortgage rates tataas, maraming hindi uutang, maraming hindi magko-commit to a long-term, high-ticket purchase like a real estate property. This said, however, pagtaas ng interest rate, pagtaas ng inflation, umaakyat din ang presyo ng real estate. In fact,
Di ba? Sinabi nga ni Knight Frank last year, based on their research, in 2023, the Philippines was the #1 prime residential market in the world. Tinalo natin ang Dubai, Mumbai, Shanghai. Rhyming pa yan. Bakit? Kasi tumaas ang presyo ng ating real estate. Hindi siya bumagsak. While people are expecting real estate prices to crash because of the pandemic, they actually became higher. And why? Kasi po, sigun din yun sa cost of production. Tumaas ang semento, tumaas ang bakal, tumaas ang presyo ng salamin. You cannot make the same building at the same price. So, dahil umakyat ang presyo, may mga tao naman po na nag-isip-isip din, kung ililipat ko itong pera ko sa real estate from a low interest paid fixed income, baka mas maganda pa. Tapos alam naman natin, real estate is one of the prime wealthy investing medium in our country. Marami pong nag-invest. So, hindi nag-crash yung real estate market. Now, as I've said, difference po in impact kasi baka mamaya yung premium market, ibang-iba dun sa tinatawag na core or mass market. Kasi iba naman yung capabilities dito. Siguro, mas mortgage-driven. Dito, in terms of capital allocation ng difference. So, ano po ang thesis ko? It's not a one-size-fits-all. Depende po ang impact ng interest rate sa isang kumpanya, sa isang investor, or sa isang investment instrument. Kailangan po nag-iisip tayo ng tama, analyze natin ang lahat ng factors, and we check out whatever we conclude with other people and exchange this in terms of discussions, in terms of debates, para bago tayo pumosisyon, maganda ang ating understanding and appreciation and we know what to expect. I think I've mentioned this many times. I want to mention it again. Effective investing is not predicting the future. Great investing is appreciating what is happening today. And ito po, a basic discussion of interest rates, and I hope you understand and appreciate what I've talked about. Kahit papano po, sana nakatulong at nakadagdag ako sa inyong kaalaman. And isa po ito sanang example kung papano makakatulong ang Ramper Financials sa inyong pag-mature into a more stable, more sustainable, and more committed investor in our capital markets. Maraming salamat po and blessings always.